Binubuhay ngayon ang produksyon at pagbebenta ng lokal na bawang, pero sabi ng ilang magsasaka hindi raw sana naghingalo ang sariling atin kung hindi pinayagang patayin ng imported na bawang ang produksyon ng Pinoy bawang. Narito ang report. Noong dekada 70 at 80, sikat na sikat ang native na bawang. Pero sa pagpasok natin sa World Trade Organization o WTO noong 1994 sa ilalim ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, pumasok sa merkado ang imported na bawang mula Taiwan na mas mura at malalaki ang butil. Mula noon, unti-unti nang namatay ang industriya ng bawang sa Pilipinas. Kaya ngayon muling binubuhay ang local garlic industry. Tinuruan ng bagong paraan ng pagtatanim ang mga magsasaka at binigyan ng mas magagandang binhi. Ngayon pinipilit din namin na yung mga magsasaka turuan na mas mabawasan pa yung paggamit ng mga pestisidyo sa pamamagitan ng good agricultural practices all over. Tsaka yung proper distancing, proper nutrient management, watering. Yun na, para makalaban tayo sa industriya. Ganito yung itsura ng imported na bawang o yung bawang na galing sa Taiwan. Mas maputi siya kumpara sa karaniwang bawang at wala na siyang tangkay. Usually putol na siya, tapos yung puwet niya wala na yung ugat-ugat. Kung ikukumpara natin siya doon sa native na bawang natin, actually, lumaki na rin yung bawang ng Pilipinas. Hindi na siya masyadong nagkakalayo pagdating sa size. Pero mapapansin mo yung sa atin, meron pang tangkay at meron pa siyang ugat sa ilalim. Ayon sa mga farmers, mas maganda nga daw po at mas malinis yung ganitong klase ng bawang kasi hindi siya napapasukan ng insekto dahil nga intact pa yung kanyang tangkay. Kumpara sa native na bawang, mas malalaki ang butil at mas madaling balatan ng imported na bawang. Pero ayon sa mga magsasaka, mas malasa naman daw ang native na bawang. Anong mas maanghang? Ito nga yung native. Mas maanghang talaga yung native, ano? Oo. Ito, kayang-kayang kainin. Kinakaya na nga. 300 pesos per kilo ang imported na bawang mula Taiwan, samantalang 200 pesos lamang ang native. Pero kahit mas mahal at mas matabang ang bawang ng Taiwan, ayon sa mga tindera, ito pa rin ang mas binibili ng tao. Mas ano po ang tao sa imported kasi mas nakasanayan na nila. Tapos pag bumili ka sa market, pwedeng isang piraso lang. Sa ngayon, 75% ng supply ng bawang sa Pilipinas ay imported. Pero ayon sa Department of Agriculture, lumalakas na ang produksyon ng lokal na bawang. Taon-taon, 8,000 metric tons ang local garlic production. Pero ngayong 2014, hindi pa man tapos ang taon, lagpas 8,000 metric tons na at posibleng umabot pa ng 10,000 ang produksyon ng bawang. Ang hiling po ng Department of Agriculture, yun nga po, tangkilikin natin yung lokal na bawang natin para matulungan din natin yung mga kababayan natin, mga magsasaka. At hindi naman po tayo umasa sa importation na lang. Paglilinaw ng Department of Agriculture, sapat ang supply ng bawang sa Pilipinas. Kaya nagtataka sila kung bakit biglang itinaas ng mga importer ang presyo nito. Patuloy ang kanilang investigasyon sa mga trader na nananamantala o posibleng nagsasagawa ng hoarding.